Muli ay isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, at bahagi ng ating tinataludtod na series ay may kinalaman po sa sermon sa bundok ng ating Panginoong Jesus, at tayo po ay nasa chapter 6 ng aklat ng Mateo. Ano po? So doon sa nakaraan nating pag-aaral, ang ating pong babalikan ay may kinalaman ito sa mga kayamanan sa sangkalangitan na sinasabi ng Panginoong Jesus na binigyang puntos niya po mga gawain ng isang alagad na karapat-dapat sa kaharian na ating Panginoong Diyos na makapangyarihan. Yan po ay nasa lesson number 14. At sa kanyang pangangaral, makikita natin na patuloy siya sinusubaybayan ng mga Saduseo, Pariseo at mga Eskriba at iba pang mga panghating sa panahon na yon na nagbabadya ng talaga namang panganib sa ating tagapagturo, ang ating Panginoong Yesus, dahil marami silang gustong mangyari, marinig na hindi nila narinig. Na kapag ang ating Panginoong Yesus ang tumalakay, nasasaktan ang kalooban ng mga Pariseo na ito. At ganito nga po ang nangyari kung bakit sa bawat paksa ng ating Panginoong Yesus, sinasabi niya ang may kinalaman dito sa pagganap ng kalooban ng Diyos. Kaya yung sermon po na yan, di ba, pasok po, dito po sa unahan, ay marami, hanggang chapter 7 po yan, tinapot. At tayo po ay nasa chapter 6 pa lamang po. Sinabi ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pangangaral sa bundok, mag-ingat kayo at baka mahawa kayo sa ugali ng mga Pariseo na pakitang tao. Ano po, nirecite niya yan. Yan yung bagay na yan na sinasabi niya sa aklat ng Lucas. Ano po? Nirecite sa Lucas, nasabi sa ASND, babala laban sa mga pakitang tao. Ang konteksto nito na sinasabing pakitang tao, ito yung mga patungkol dun sa kautusan na nagsusulat, mga eskriba, mga gumaganap ng kalooban ng Diyos, mga Pariseo, na hindi nila nakikita yung kabutihang ng kalooban, kundi bagkus ay nakahaluan ng tradisyon ng tao. Kaya ang nangyayari, sila ay banal-banalan sa harap ng mga tao, ngunit sa kabila noon ay tradisyonal tao pa rin ang kanilang sinusunod, gaya ng kautusan ni Moses. Sinabi ng Panginoong Yesus ng Lucas 12:1, libu-libong tao ang dumagsa kay Jesus, kaya nagkakasiksikan na sila. Binalaan ni Jesus ang mga taga-Surodya, mag-ingat kayo at baka mahawa kayo sa ugali ng mga Pariseo na pakitang tao. Nakikita kasi nila, pagka ang ating Panginoong Yesus ang nagsasalita, dumadami yung tao. Kasi nga po, bahagi noon, nagpapagaling siya. Natural, kung ikaw ang may sakit, may nararamdaman ka sa katawan, narinig mo, pinadilat niya yung mata ng bulag, yung uba ay naging straight, siyempre punta ka doon. Di po ba? Kaya siya ay dinadagsa ng tao. At bukod doon, hinahanapan siya ng katwiran ng mga sekta ng mga pangkating pangpananampalataya. Sa 12:1, in the meantime, when so many thousands of the people had gathered together, that they were trampling one another, he began to say to his disciples first, beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Bakit nasabi ng ating Panginoong Yesus yun? Kasi nga po ay nakababasa ito ng puso. Nakikita niya yung kalooban itong mga humahawak ng kautusan na talaga namang malayong-malayo doon sa kanilang pagtuturo, sapagkat nakahaluan nga ito ng tradisyon ng mga tao at hindi nasusunod ang tunay na kautusan. Ang sabi doon po sa Matthew 6:19-21 na atin pong tinalakay yung nakaraan, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal, for where your treasure is, there your heart will be also. So, binibigyang puntos ng ating Panginoong Yesus na mas mahalaga yung mga kayamanang panglangit. At tinanong nga natin kung ano yung kayamanang panglangit, ito yung mga mabubuting gawa na ininvest ng tao sa mundong ito habang siya'y nabubuhay. May punto sa Diyos yun. Yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa.
His point is not that money is evil or that Christians are obligated to poverty. Hindi po yun ang punto na tayo ay kumbaga hindi na kailangan magkaroon ng mga pera sa bangko. Hindi yun ang punto eh. Kundi, ang punto, kapag ka ang ating sarili ay nagkakaroon na ng focus dun sa mga material things, laban dun sa ating paglilingkod o pagkilala sa Diyos. Yun ang nagiging dahilan kung bakit nakakalimutan ng tao yung pagsamba. Ano po? Yung mga gawain para sa Diyos, nakakalimutan niya. Rather, it means that the priority of a believer's life ought to be honoring God and serving Him rather than accumulating temporary wealth. Pinakita ng ating Panginoong Yesus sa kanyang binanggit na dito ay may sumisira, nakalawak. Kaya nga sabi natin saan itatago yung mga kayamanang ininvest ng tao sa lupa. Samantalang nakalimutan niyang mag-invest doon sa sangkalangitan. Jesus has just commanded His listeners to stop stockpiling treasure on earth. Instead, they should invest in building treasure in heaven. The Sermon on the Mount continues here. Jesus is emphasizing what it means to lead a righteous life on earth. Kaya nang tema ng mga Sermon on the Mount ng Panginoong Yesus. Kapag mabuting gawa ang ginawa mo, ito ang magiging ebidensya mo. Isang kayamanan sa langit ang ipagkakaloob din sa iyo, ang buhay na walang hanggan. So, inihimok ng ating Panginoong Yesus, oo, nabubuhay tayo sa mundong ito, pero mas priority natin yung tinatawag na paglilingkod sa Diyos at mga bagay na may kinalaman sa sangkalangitan o pamumuhay natin na may kabanalan. So, ito po yung Sermon on the Mount na ating pinagpapatuloy. Pagkatapos nito, isang paksa na naman ang kanyang inilatag sa kanyang mga tagapakinig. Patuloy yung pagsusubaybay sa kanya ng mga tagapagturo ng kautusan. Kada papaksa ang ating Panginoong Yesus, lagi silang nagkakatipon-tipon, nag-uusap-usap sila. Pinaplano nila, paano natin ito maisasaktan? Kaya ang nangyari sa panahon ng Sabat, ayaw na ayaw ng mga Pariseo ito na mayroong gagawa sa araw ng Sabat. Nagpagaling ang ating Panginoong Yesus, yung kuba na straight, at marami pang mga bagay yung bulag nakakita. Galit na galit ang mga Saduseo at Pariseo, bakit ginagawa ito sa araw ng Sabat na hindi marapat gawin? Mabigat din pong paksayang araw ng Sabat, ano po? Pero pinakikita natin doon sa picture, lagi silang merong bagay na hindi ikinasisiya sa pangangaral ng Panginoong Yesus. Dahil nga natatamaan yung kanilang law of Moses na pinanghahawakan at kinakailangan yun ang marinig nila. Nakita po natin sa bawat paksa, narinig ninyong sinasabi ng una. Sabi gano'n sa Old Testament. Ngunit sinasabi ko, sabi ng Panginoong Yesus, binabali niya. Ano ho? Bakit niya binabali? Kasi nakikita niya na ipokrito nga itong mga tinatawag na Saduseo, Pariseo at mga Eskriba na siyang ginagamit lamang yung kautusan para silang umuupo sa luklukan ni Moses. Ano po? So sa pagpapatuloy, nakatingin ang kanilang mga mata kay Jesus na waring nangungusap sa iba ang kanilang pagtingin. Nabubuo ang isang anyo ng kasamaan para sa isang pagtatangka sa buhay ng tagapagligtas. Naririnig nila lagi yung mga iba't ibang paksang inilatag ng Panginoong Yesus na tumatama doon sa puso ng mga tao ito. Kaya sila ay nagpapatuloy na nasasaktan, ano po, sa kanilang pakikinig sa ating Panginoong Yesus. Kaya tinalakay niya ang tungkol naman sa mata. Ito ay may dalawang kahulugan, literal na mata at ang mata ng kanilang mga puso na nagpaplano ng kasamaan. Bakit niya nasabi? Nakakabasa nga siya ng puso ng tao. Di ba may nakalagay doon na nakatataho siya ng damdamin ng tao. Nalalaman niya sa bawat pagtingin niya ay nakatingin ang mga Pariseo na nagpaplano habang nakatingin sa kanya na paano kaya namin pupuksain ito? Kailangan siguro abangan natin ito magpagaling sa Sabat para ma-charge. Lagi nilang nakikita na gano'n. Ano? So, sa dalawang kahulugan ito may binabanggit sa Episo 1:17 ang dating Biblia